Sa isang gabi lang, bumagsak ng 1,000,000 beses ang presyo ng lahat sa buong mundo. Sa isang barya, mabibili mo na ang Mount Fuji. Sa 2 barya, mabibili mo na ang Wall Street sa Amerika. Pero ang pera ko lang ang hindi naapektuhan. At sa lahat ng ito, wala akong kaalam-alam. Ngayong araw, nasa isang blind date ako na inayos ng nanay ko. Diretsuhin na kita. Kung gusto mo akong pakasalan, kailangan mo ng bahay na may sukat na hindi bababa sa 100 metro kwadrado. Isang sasakyan, at 50 sentimos na dowry. Ha? 50 sentimos. 50 sentimos. Nagbibiro ka ba sa akin? TSK. Kung wala kang pera, sabihin mo na lang. Pulubi. Teka. Hindi, miss. Ako, hindi ba ako nagkamali ng dinig? Ha? Sigurado ka bang 50 sentimos? 50 sentimos na dowry, hindi ka nagkamali ng dinig. Kung gusto mo akong pakasalan, 50 sentimos ang dowry, hindi pwedeng kulang kahit 1 sentimo. Alam kong malaki ang hinihingi kong dowry. Pero pinaghirapan ako ng mga magulang ko na palakihin. Diyos ko, talaga bang 50 sentimos lang ang dowry? Hindi kaya, buntis ka na. Hindi sinasadyang naitanong ni Thuafong. Ikaw, anong pinagsasabi mo? HMP, kung wala kang pera, edi huwag. Huwag kang mag-alala, hindi kita pagsasamantalahan. Ako na ang magbabayad ng kape ko. Sa susunod, kahit na magdala ka pa ng napakalaking dowry na 1 piso. At umiyak ka pa sa pagmamakaawa sa akin. Hinding-hindi na ako papayag. Humiling si Thuafong. Naghahandang umuwi para ipagpatuloy ang kanyang dakilang karera bilang streamer na kumikita ng milyon-milyon kada buwan. Bigla na lang umugang ang kanyang telepono. Ah, hello, sino to? Hello po, si Ginoong Thuafong po ba ito? Ah, ako nga, ano pong kailangan nila? Ah, opo, ganito po kasi yan. Yung Boeing 747 po na in-order ninyo online ay dumating na sa lungsod ng Tonvan. Dahil po napakahalaga ng item, kailangan po naming kumpirmahin sa inyo kung kailan po kayo pupunta para personal itong tanggapin. Ha, anong kalokohan to? Model lang naman ang binili ko, kailangan ba talagang palakihin pa to ng ganito? Iwan nyo na lang sa Central Delivery Station ng syudad, di ba? Haha, nagbibiro po yata kayo, Ginoo. Totoong Boeing 747 po ito. Hindi po namin basta-basta may iwan ito kung saan-saan kahit anong mangyari. Kailangan po talagang kayo mismo ang pumunta rito. Hay nako, isang plastic model na 3 yuan lang ang halaga. Pero kung itrato ninyo ay parang totoong eroplano. Hay, sige na, sige na. Saan ba? Ako na ang pupunta para kunin. Nandito po kami sa tarmac ng Tonvan International Airport. At magalang na naghihintay sa inyong pagdating. Pagkababa ng telepono, para makatipid sa pera, basta na lang pumara ng bus si Thuafong papuntang airport. Manong driver, ilang piso po papuntang airport. Pagkasabi niya noon, biglang natahimik ang buong bus. Walang kaimik-imik sa buong bus. Lahat ng tao ay nakatitig sa kanya na para bang nakakita ng alien. Ay ilang piso. Hoy, I-ho, model. Gising ka na ba? Hay nako, isa na namang nagbabasa ng masyadong maraming nobela tungkol sa mga mayabang na CEO. Isang baliw na hindi matukoy ang kaibahan ng realidad sa pantasya. HMP, ang mga kabataan talaga ngayon. Ang ugali, mas mabaho pa sa amoy ng paa. Puro pera ang lumalabas sa bibig. Hoy, binata, I-ho. Huwag ka nang mangarap na manalo sa loto. Yung mga kwento sa TV tungkol sa biglaang pagyaman. 5 piso, lahat yan peke. Tama, mag-aral ka na lang ng mabuti. Para sa hinaharap, makahanap ka ng trabaho. At kung kumita ka ng 2 sentimo kada buwan, parang sinwerte na buong angkan ninyo. Habang pinakikinggan ang mga bulungan ng mga tao, muling natulala si Thuafong, walang maintindihan. Teka, hindi ba? Anong problema ng mga taong to ngayon? Ang dowry, 50 sentimo lang naman. Tapos sasakay lang ng bus, pag-iinitan pa ako. TSK, bahagyang nainis si Thuafong. HMP, nagagalit ka pa. Tingnan mong suot mo, puro galing lang sa palengke. Tapos ang bukang bibig mo puro pera. Kahit ibenta ka pa, hindi ka siguro magkakahalaga kahit ilang barya. Sino ka ba talaga, ha? Ang anak ng pinakamayamang tao sa lungsod ng Tonvan. Ganun, kung wala kang pambayad, bumaba ka na. Nang marinig ito, sumama ang tingin ni Thuafong sa lalaking naka-Amerikana. Baliw ka ba? Anong masama kung magtanong ako kung magkano ang pamasahe sa bus? Saka, kung hanggang sa panaginip mo ay puro barya lang ang laman. Gaano ka ba talaga kahirap? Pagkasabi niya niyan, sumiklab ang galit ng lahat sa loob ng bus. Narinig niyo ba yun? Ilang barya, daw. 1 piso yun. Hindi yan 10 sentimo. At lalong hindi 1 sentimo. I-ho. Pwede namang mangarap, pero huwag mong ituring na totoo ang panaginip. Baka masiraan ka ng bait niyan. Ilang barya lang naman yan. Tingnan niyo nga yung buong katawan niya. Kung makakapaglabas yan kahit 1 kasing. Kakainin ko pa itong buong bus. Nakikita niyang pinapuna siya ng lahat. Ang lalaking naka-vest ay hindi maipaliwanag ang saya sa kanyang kalooban. Naramdaman ng lalaking naka-vest ang pagiging nakatataas at napakasarap nito sa pakiramdam. Isang uhuging bata. Talagang walang kamuwang-muwang. Buti na lang at dinala ko sa maintenance ang mamahalin kong sasakyan ngayon. Kaya kinailangan kong mag-bus. HMM, kung wala kang pera, bata, tawagin mo akong tito. Bibigyan ka ni tito ng 1 sentimo para sa pamasahe.
Ang buwan ng sahod nitong si Tito ay 2.5 sentimo. Walang tigil ang kantsawan ng mga tao sa paligid niya. Si Tua Fong ay labis na naguguluhan. Nako, ang gulo talaga. Anong problema ng mga tao ngayon? Biglang natauhan si Tua Fong. Siguradong kagagawan na naman to ng system. Hala, grabe naman. Ang presyo ng mga bilihin sa mundong ito ay bumaba ng 1,000,000 beses. Ha, kung ganoon, ako. Hindi ba't sobrang yaman ko na ngayon? Hihihi. Ang ganda talaga nung babae sa blind date kanina. Gagamitin ko ang pera para makuha ang gusto ko sa kanya. Gagamitin ko ang hihi para tikman ang bibig niya. Nagwawala ang imahinasyon ko sa aking isipan. Wala siyang kamalay-malay sa nangyayari sa labas. Hoy ikaw, tutuloy ka ba o hindi? Kung hindi, bumaba ka na. Hoy, nagtanong lang naman ako kung magkano. Nababaliw na ba kayong lahat? Hoy, ay ho. Kada buka ng bibig mo, laging ilang barya. Sige, ganito na lang. Kung makakapaglabas ka ng ilang pirasong pilak, tatawagin kitang tatay dito mismo, payag ka. Inilabas ni Tua Fong ang pera. Lahat ay natigilan. Casual na inilabas ni Tua Fong ang 4 na barya. Inihagis ni Tua Fong ang mga barya sa hangin. Ang mga barya ay nahulog mula sa itaas. Umalingaw-ngaw ang kalansing sa kanyang palad. Nanlaki ang mga mata at napanganga ang lahat. Hindi ba't 1 yuan lang yan? Kailangan ba talagang magkaganyan? Itong kintab. Totoong pera. 4 na buong yuan. Diyos ko po. Yang kintab na yan, yang pakiramdam. Walang duda. 1 yuan nga talaga. Imposible. Paanong nangyari yun? 4 na buong yuan yan. Paano mo nagagawang basta na lang yan ilabas? HMP. Oh, ano? Hindi naman siguro peke, di ba? Pinaglaruan ni Tua Fong ang mga barya sa pamamagitan ng paghahagis sa ere. Ang mga mata ng lahat ng tao ay nakasunod sa galaw ng mga barya. Takot na takot silang baka mahulog ito sa lupa at mabasag. Pati sila ay kinabahan. Ginamit ni Tua Fong ang isang kamay para saluhin ang mga barya. Casual niya itong ibinulsa. Ang lahat ay nakaramdam ng sakit na para bang hinihiwa ang kanilang laman. Naman. Tunay na bulagsak. Paano kung nahulog sa lupa? At nagisgasan o nabungi, anong gagawin? Oo nga. Paano kung aksidenteng nahulog sa kanal? Kung magkaroon man ako ng ganitong anak na lalaki. Apo, sisakilan ko siya. Sa tingin mo, karapat-dapat ka. Halatang-halata na isa siyang anak mayaman. Kuya, kulang ka ba sa palamuti? Ako ang campus belle ng Tanvan. 50 sentimo lang po ang dote. Payag na akong ibigay ang sarili ko. Heto ako, birhen pa ako, ha? Managinip ka. Sa itsura mo pa lang, alam kong hindi ka na birhen. Ikaw. Hoy. Sino nga ulit yung nagsabi kanina na kung totoo ito, tatawagin niya akong tatay? Pagkasabi ng mga salitang ito, namutla ang mukha ng lalaking nakaputing vest. Hindi malaman ang gagawin. Pero, nang masulyapan niya ang nakaumbok na bag ni Cheng Feng. Ang hiya sa kanyang mga mata ay agad na palitan ng kasakiman. Teka, kung wala talaga siyang pakialam sa agwat ng edad namin, na magkaroon ako ng isang batang mayaman na daddy. Hindi rin naman ako lugi. Tingnan mo nga yung itsura niyang walang kamuwang-muwang. Kung magiging ampon niya ako. Sinong makakaalam, baka bigla na lang niyang ilabas ang 4 na bilyon mula sa bag niya. At ibigay niya lahat sa akin agad. Daddy. Ang pangalan ko po ay Gangzi. Pwede niyo po akong tawaging Ganga. Lumayas ka, Kadiri. Habang tinitingnan ang mga nagwawalang taong ito, sigurado si Cheng Feng na bumagsak na talaga ang halaga ng pera sa buong mundo. Kung ganoon, ngayon ay sobra na pala siyang yaman. HMM. Sa bagay, kung malalaman ni Ruyan na biglang yaman ako, siguradong tatakbo yun sa mga bisig ko. Hahaha. Ay, oo nga pala. Itong model airplane na ito ay regalo para sa kaarawan ng magiging bayaw ko. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Nagmamadaling pumara ng taxi si Cheng Feng papuntang airport. Si Liu Ruyan ang diyosa ni Cheng Feng noong kolehiyo. 3 taon niya itong niligawan. Lahat ng iyon ay dahil sa tulong ng bayaw niyang ito. Laging naging galante si Cheng Feng sa kanya. Hindi nagtagal, binuksan ni Tua Fong ang pinto ng kotse. Pumasok sa lobby ng airport. Handa nang tawagan muli ang customer service number kanina. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Pagtingin niya sa screen, hindi niya inaasahan na ito pala ay ang kanyang sinisintang si Liu Ruyan. Agad na natuwa si Tua Fong. Ngayong medyo gumanda na ang buhay niya. Gusto niya agad magpasikat sa harap ng kanyang sinisinta. Hehe. Hello, baby. Naihanda ko na ang birthday gift para kay Xiaowei. Nasaan ka? Huwag mo kong tawaging baby. Nasa parking lot ako. Pumunta ka rito. May sasabihin ako sa'yo. Ha? Nasa Chindian Airport ako. May problema ba? Ha? Bakit nasa airport ka rin? Sabi ni Liu Ruyan na may halong pagkainip sa boses. Humanap ka muna ng isang staff. Sabihin mo sa kanya na dalhin ka sa helipad. Sabihin mo lang na si Director Wang ang nagsabi. Medyo nagtaka si Tua Fong. Pumunta sa service area. Binanggit ang pangalan ni Director Wang. At mabilis siyang nakapasok sa paradahan ng helicopter ng airport. Nakita niya si Liu Ruyan. At ang kapatid nitong si Yang Wei.
Nakita niya si Yang Wei, na walang tigil sa paghanga, sa helicopter na nasa harap nila. Angas. Ang mga linyang to, private plane to ah. Sobrang astig, nakaka-inlove, Royan. Nandito rin pala si Xiao Wei. Tamang-tama ang dating nyo. HMP. Huwag mo akong hawakan. Tuwafong. Maghiwalay na tayo. Ha? Huwag kang ang magbiro. Hindi ba kaarawan ni TIUoy ngayon? Sinong nakikipagbiroan sa'yo? Hindi ka nababagay sa akin. Naiintindihan mo na ba? Haha. Hahaha. Tama na ang pagbibiro. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Maghiwalay na tayo. Walang kamalay-malay si Tuafong. Hinigpitan ang hawak sa 4 na barya sa kanyang bulsa. Nanlamig ang kanyang mga mata. HMP. Bigyan mo ako ng dahilan. Hindi ba naging sapat ang pagtrato ko sa'yo? Sapat? Anong kalokohan yan? 3 taon kayo ng ate ko. Kahit isang lipstick man lang, ang tagal mong ibigay. Ikaw pa ang magiging bayaw ko. Uy. Ikaw. Habang nakatingin kay Duang-uy, na palagi niyang itinuring na parang tunay niyang kapatid, naramdaman ni Tuafong ang tila karayom na tumutusok sa kanyang puso. Isang bugso ng galit ang umakyat sa kanya. Tama si Uy. Hindi siya karapat-dapat na pakasalan ng ate mo. Narinig ni Tuafong ang boses at lumingon. Nakita niya mula sa helicopter. Biglang may isang taong tumalon pababa. Isang lalaki na nasa mga 30 taong gulang. Magiliw niyang niyakap si Liunhuin. At pagkatapos ay masamang tinitigan si Tuafong. Bayaw. Sa wakas, dumating ka na. HMP, sino ka? Ako ang direktor ng airline na ito. At ako rin ang kasalukuyang nobyo ni NHUin. Nakikita mo ba ang eroplanong ito? Akin. Uy. Masaya ang bayaw ngayon. Heto ang isang malaking angpaw para sa'yo. Kunin mo at gastusin. Huwag kang magtipid. Iipunin ko po. Diyos ko. 1 sentimo. Salamat, bayaw. Ang galante mo naman, bayaw. Kita mo na. Isang bigay lang ng bayaw, katumbas na ng isang kayaman ng 1 sentimo. Kahit mag-ipon ka buong buhay mo, hindi mo maaabot ang halagang yan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Cheng Feng na wala nang mas katawa-tawa pa rito. HMPH, 1 sentimo lang, pero ganyan na sila kasaya. Yung 4 na baryang nasa bulsa ko, kung ihahagis ko sa mga mukha nila. Hindi kaya sila atakihin sa puso sa gulat. Hoy bata, kung alam mo ang lugar mo, lumayas ka na. Kung hindi, tatawag ako ng sekyo para ipatapon ka palabas ngayon din. Umalis ka na. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras dito. Naabala mo pa ang private flight ng ate ko. Habang pinapanood ang mga piasong ito, kumislap ang pangungot siya sa mga mata ni Cheng Feng. Ang boses niya ay nakakatakot sa lalim. HMPH. Sige. Sana lang ay hindi kayo magsisi. Liu Ruyan. Yang Wei. Kayong dalawang walang utang na loob. Magsisisi kayo. Huwag na huwag kayong lalapit para magmakaawa sa akin. Magmakaawa sa'yo. Aasa sa isang game booster na katulad mo. Itaas mo yung tenga mo at makinig kang mabuti. Ang sahod ko sa 1 taon ay 1 buong milyon. Itong Robinson R44, kapag binayaran ng cash, 3 milyon lang to. Isang hibla lang ng buhok sa binti ko, mas mayaman pa sa'yo. Anong maipagmamalaki mo para tapatan ang yaman ko? Sabi ni Jibaida. Habang kinukurot ang pisngi ni Liu Ruyan. Hahaha. Hoy, ikaw, anong tinatawa-tawa mo? Ganyan ba talaga kagaba ang mental fortitude mo? HMPH. 3 barya. 4 na barya sa bulsa ko. Siguro sapat na to para bilhin ang buong airport na to. Anong ingay yan? Hindi nyo ba alam na may parating na VIP? Nang marinig ang mga salitang iyon, napalingon ang lahat. Nakita nila ang isang lalaking naka-business attire, na may suot na salamin na may itim na frame na naglalakad palapit. Habang tinitingnan ng lalaking papalapit, nagpakita ng pagkainis si Duang-uy. Sino ka bang hinayupak ka? Bakit ka nakikisawsaw? Hindi pa man niya natatapos ang sinasabi. Tinakpan na ni KY Badat ang bibig niya gamit ang kamay. Tumingin siya sa bagong dating na may halong pagkatakot. President Chen. Bakit po kayo naparito? Kaibigan ko po ito. Aalisin ko na po siya agad. Aalis na po kami agad. Nang makita ang itsura ni KY Badat na kanina lang ay napakayabang at arogante. Ngunit ngayon ay tila isang hamak na alipin. Nagbago ang tingin ni Lo Nhuyen. Isang simpleng salita lang, at kailangan na nating umalis na parang mga asong bahag ang buntot. Ano ba talaga ang pagkatao ng taong ito? Maging si KY Badat na milyon-milyon ang kinikita taon-taon ay ganito katapat sa kanya. Kung ganun, gaano kaya kayaman ng pamilya ng lalaking ito? 50 milyon o 100 milyon? Hehe. Kung makakakapit ako sa kanya, bakit ko pa kailangang magtiis sa ugali ni KY Badat? Sa isang iglap, ang imahe ni KY Badat sa isip ni Lo Nhuyen ay biglang bumagsak. Pero sa kabilang banda, sino kaya ang malaking tao na tinutukoy ng lalaking ito?
na kayang magpautos sa isang makapangyarihang tulad niya na personal siyang salubungin. Habang hinihila ni KY Badat si Lo Nhuyen at ang kapatid nitong lalaki para umalis, nakita lang si Tua Fong na medyo nagtatakang tumingin kay Trin Sam. Hoy, apat na mata, parang pamilyar ang boses na to, nagkita na ba tayo dati? Pagkasabi niya niyan, agad na tumahimik ang paligid na parang nagyelo. Halos lumipad ang kaluluwa ni KY Badat sa takot. Nagmamadali siyang sumugod at mahigpit na hinawakan si Tua Fong. Parang medyo pamilyar ang boses ng taong ito. Saan ko na nga ba ito narinig? Ano bang pinagsasabi mo? Director Tran, paanong makikipagkaibigan yan sa isang ordinaryong taong tulad mo? Tua Fong, huwag ka nang gumawa ng gulo. Kung ano man ang problema, sa labas na natin pag-usapan. Kalmadong tiningnan sila ni Tua Fong. Medyo tamad ang tono ng kanyang pananalita. Ano, takot ba kayong may masabi ako? Pagkatapos niyang magsalita, bahagyang pumangit ang ekspresyon ni KY Badat. Kahit paano, isa siyang taong may katayuan sa lipunan. Sige na. Hindi ba't gusto mo lang samantalahin ang pagkakataong ito para makahingi ng pera? Pagbibigyan kita, lumabas ka lang, bibigyan kita ng 50 sentimo. Pagkasabi niyan, hinayla ni KY Badat si Tua Fong para umalis. Ngunit nalaman niyang si Tua Fong ay nakatayo na parang bato at hindi natitinag. Sentimo. Bibigyan kita ng 1 buong sentimo, napakalaking pera na niyan. Kalahating buwan ko ng sahod yan. Huwag kang maging masyadong sakim. Noong akmang tatawag na ng gwardya si KY Badat, biglang may naalala si Trin Sam. At nanlaki ang mga mata niyang tumingin kay Tua Fong. Nagsimulang bumilis ng walang tigil ang tibok ng kanyang dibdib. Siya nga. Ang boses na ito, hindi ba't ito ang boses ng lalaking sumagot sa telepono kaninang umaga? Sa madaling salita, siya ay nagmamadaling huminga ng malalim si Trin Sam para pakalmayan ang kanyang sarili. Bitiwan mo siya. Sigaw ni Trin Sam. Agad na nagulat si KY Badat. Nakita niyang papalapit si Trin Sam. Medyo kinakabahan si KY Badat. General Manager Tran, itong anggas na to. Hindi man lang pinansin ni Tran Sam si KY Badat. Nagmamadali siyang lumapit kay Tua Fong. Yumuko siya ng 70 degree. Maaari po bang magtanong, kayo po ba si Ginoong Tua Fong? Sa isang iglap, natahimik ang buong silid. Napanganga sina Lo Nhuyen at Duang Uy. Para silang nakakita ng alien. Ako nga. Ikaw si. Naaalala ko na. Ikaw yung delivery boy kaninang umaga. Na tumawag sa akin, tama ba? Manahimik ka, gusto mo bang mamatay? Ang taong ito ay ang Crown Prince ng Tanhang Group, si General Manager Tran. Anong delivery boy ang sinasabi mo? Ang Crown Prince mismo ang nagde-deliver. Ganoon na ba kahigpit ang kompetisyon sa service industry ngayon? General Manager Tran, siguradong nagkakamali po kayo ng tao. Isa lang siyang hamak na pulubi. Noong kasama ko siya, kahit isang lipstick hindi niya kayang bilhin. Paanong magiging importanteng bisita niyo siya? Hoy, kalagkarin niyo yan palabas. Palabasin. Huwag niyong hayaang madumihan ang paningin ni General Manager Tran. Sinong maglalakas loob na hawakan siya? Malakas na umungol si Tran Sam. Direktang natakot ang dalawang babae hanggang sa matigilan sila. Idilat niyo ang mga mata niyo at tingnan niyong mabuti. Iyang Boeing 747 na kalalapag lang. Binili yan ni Ginoong Tua Fong ng buo at cash. Tumingin ang lahat sa direksyon na tinuro niya. Ang dambuhalang eroplano ay kumikinang sa ilalim ng araw, sumisigaw ng yaman. Ang helicopter sa tabi nito ay mukha lang laruan kung ikukumpara. Boeing 747. Yan ba yung napakamahal na superplane na nagkakahalaga ng 3,000 yuan? 3,000 yuan. Kahit ibenta mo pa ang sarili mo, kulang pa yan pambayad sa sukli niyan. Paano naman niya mabibili yan? Habang ang lahat ay gulat na gulat at halos hindi na makahinga. Napakamot ng ulo si Tua Fong, na may litong-litong itsura. Teka. Kaibigan, mukhang nagkakamali ka ata. Ang binili ko ay isang modelong eroplano. Pangregalo lang sa hipag ko para sa kanyang kaarawan. Nang marinig iyon, parang nabuhayan ng loob si Liunhuin. Ang mukha niya ay agad na nagbago mula sa pagkagulat patungo sa pangungutya. Sabi ko na nga ba? President Tran, narinig niyo po ba? Siya na mismo ang umamin. Isa lang palang walang kwentang modelo. HMP, muntik na tayong maloko ng lalaking yun. Mr. Tua Fong, maaari ko bang makita sandali ang impormasyon ng order mo? Walang alinlangan na ibinigay ni Tua Fong ang kanyang telepono. Sinulyapan ito ni TRLSM. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Bigla siyang napatingala, walang mali sa pagsusuri. Ito ay isang Boeing 747. Kumpirmadong si Mr. Tua Fong ang nagbayad ng buo. Ang mga salitang iyon ay parang isang panghuling dagok, na direktang nagpatulala sa magkapatid na Liunhuin. Imposible, siya. Saan naman siya kumuha ng ganoong kalaking pera? Patay na. 3,210 yuan yun. Ang buong market value ng CM Hang Group ay 50,000 yuan lang. Pero basta-basta na lang siyang gumastos ng mahigit 3,000 yuan. Diyos ko. Ang malas ko naman.
Akala ko 3,210 yuan lang ang presyo nito noon. Akala ko pa naman high-end na model lang. Hay nako, bakit naman kasi totoong gamit ang ipinadala nila? Wala na tuloy masabi ang lahat. Diyos ko. Ang laki-laki pa naman ng bagay na to. Hindi pa ako marunong magmaneho. Ang sikip pa nito sa bahay.